So ayun, nauuso lang kasi ngayon yung mga tanong na paano mo na-realize nung bata ka na mahirap kayo. Actually guys, bata pa lang ako, alam ko na mahirap kami. Kasi yung bubong ng bahay namin dati, kapag umuulan sa labas, umuulan din sa loob guys. Tapos tuwang-tuwa pa kami. Kasi may instant swimming pool sa loob ng bahay namin. Tapos di kami nauubusan ng tubig kasi yung palanggana namin tsaka yung timba, punong-puno ng tubig yon. Kasi kada lingon mo, kada ganun mo, merong planggana guys. Pag ganun mo ulit, meron na naman timba, o di ba? Tapos dati parang, alam mo yung ang baho-baho na ng utot namin. kasi, kasi umaga tanghali hapon, pagkain namin kamote. Kaya pagdating ng gabi, ayun guys, nagsasagutan lang, parang nagkukoros yung mga utot namin, tapos baho-baho. Tapos ito yung ito yung pinaka-favorite part ko talaga na, at saka pinaka hindi ko makakalimutang pagkakataon na na-realize kong mahirap kami. Kasi ganito yon. Story time muna tayo. Kasi nung elementary pa kasi ako, simula elementary hanggang high school, kasi ako pabida-bida ako sa school. Actually, hanggang ngayon naman talaga bida-bida ako. So, yun, dahil nga pabida-bida ako si Jollibee, lagi akong nakakasali sa mga Crispy, athlete din ako nung elementary, tapos parang isa ako sa mga laging representative ng school para ilaban sa iba't ibang school, ganon. Tapos ngayon, nung one time na sumama ako sa Quizbee, alam nyo ba, na wala kaming kapera-pera nun. Tapos yung teacher namin, na principal pa namin, yun pa yung nagpaalam sa kila mama na isasama nga ako sa Quizbee. Naggaling kasi kami Araceli, tapos isasama ako sa Quizbee, pupunta dito sa Puerto Princesa. Tapos ang daladala ko lang na pera guys, 50 pesos guys. Tapos yung teacher ko naawa sa akin kasi syempre 50 pesos lang ngayon baon ko. Binigyan niya ako ng 200. So 1 week kami dito sa Puerto, imagine 200 pesos lang yung dala kong pera. Tapos ito pa yung the best part talaga kasi syempre may mga kasama kami noon, 'di ba? Meron kami doon kasama na taga ibang school siya kasi parang parang regional na siya, regional level na siya ng Quizbee. So may nakasama na ako na ibang school na taga sa amin. Bali parang 4 lang ata kami na taga Araceli. 3 babae, tapos may isang lalaki. Tapos yung lalaki na yun, crush na crush ko yun. Crush na crush ko yun. Tapos, syempre, pag mga bata pa, parang mahiya pa, ganun, yan. Tapos, parang, siya, hinihingi niya yung number ko. Tapos, ganyan. Alam mo, yung binigay kong number, yung number ni mama. Tapos, binigay ko yung number ni mama. Tapos na yung Quizbee, umuwi na kami ng Araceli. Tapos, pagka-uwi namin ng Araceli, may nag-text kay mama, bigla, hi po. Kasi akala nila cellphone ko yun, pero cellphone talaga ni mama yun. So, yun, pinagalitan lang naman ako guys. Hindi naman masyadong malala. Pinagalitan lang ako tsaka konting kurot. Tapos, ayun na, matagal ko na siyang crush talaga. I mean, parang lumipas yung mga ilang araw, ilang linggo. Crush ko pa rin talaga yung lalaki na yun. Dahil nga mahirap lang kami, may sideline ako dati. Nagsa-sideline ako. I mean, bata pa lang ako, talagang batak nga ako sa trabaho Habang nag-aaral na trabaho ako. Nagtitinda ako ng hipon. Alam mo yung sugpo, yung mga malalaki. Sakto pa December na nun. Marami na mga sugpo nun. Habang nagtitinda ako nun, siyempre naglalako nga, nagbabahay-bahay ako. Ang una kong pinupuntahan yung mga teacher ko. Kasi syempre sila yung mas sa akin Parang hindi na ako mahihirapang mag-alok. Tipong pagbukas ko pa lang ng pinto, tao po, ganun. Pagbukas pa lang sa akin ng pinto, naaawa na yung teacher ko. Kaya kahit ayaw nila, kahit na mga high blood sila, bumibili na lang sila naaawa sila sa akin. So, ayun na nga.
Tapos tagal-tagal pa ako, 'di ba? Patagal-tagal pa ako ng ng mga doon, ikot-ikot pa ako, ang dami ko pang iniikutan. One time, ang dami ko pa naman dala, parang 6 na kilo ata 'yun. Bit-bit ko siya naka-plastic. Tapos bigla ko nasalubong yung crush ko. Oh my God. Para kung gusto ko na lamunin ako ng langit at lupa dahil tapos nakatingin pa siya sa akin. Tapos, ayun tipong aalis na sana ako. Sabi ko, ayoko na, hindi na ako titingin dito. Hindi na lang ako pupunta dito. Hindi na ako tutuloy doon kasi nga nagkatitigan kami. Hindi na ako tutuloy. Bigla ako tinawag ng mama niya. Kasi bibili ng paninda ko. Oh my God. Ang grabe yung, syempre bata pa ako. Parang ano pa sa akin yun eh. Malaking ano sa akin yun. Hiyang-hiya ako. So, ayun, simula nun, hindi ko na siya crush. Tapos, hindi na ako nagka-crush siya kahit sino. Charis! So, ayun lang, lang. Pero, alam mo, ang sarap din na naranasan natin yung mga bagay na ganun. Kasi nga, ngayon, parang sobrang laki na ng pinagbago. Hindi man mayaman, hindi pa man kami mayaman ngayon, or wala pa man kaming kaya or may pagmamalaki sa buhay. Pero at least nararamdaman ko na hindi na kami katulad ng dati. Hindi ko na kailangan magsakit-sakitan para makabili ako ng Royal tsaka ng Skyflakes. 'Di ba? Yung mga ganang bagay. So, hindi ko na kailangan umiyak para bilihan ako ni mama ng ice cream. Kasi anytime pwede na akong bumili ng ice cream. 'Di ba? Yung mga ganon. Hindi man, masasabi ko lang, yun na nga, malayo pa, pero malayo na. So, yun lang guys, story time.